Hello mga kalutong Pinoy! Tag-ulan na naman. Kaya ngayon, ang lulutuin natin ngayon ay paborito nating mga Pinoy, ang chicken pastel. Tara, maglutong Pinoy na tayo. So mga kalutong Pinoy, itong chicken pastel ay paborito ko. Kaya ngayon naman, i-share ko yung recipe ko para sa inyong lahat. So meron ako ditong chicken breast na kinat ko na into cubes. So ngayon naman, magigisa na tayo ng ating aromatics. So sa unahin natin ang ating butter. Melt lang natin. Around 4 cloves of garlic. Haluin na natin itong garlic. Onion. So, gisa lang natin to hanggang lumabas yung flavors ng ating aromatics. At mushroom. So, pag magsusote kayo ng mushroom, dapat isote nyo yung mushroom. Dahil kung hindi nyo ito isosote, walang flavors ng ating mushroom or magiging matabang lang ang ating mushroom. So, kailangan natin ito isote. So, lumalabas ang flavors ng ating aromatics at okay na ang ating mushroom. So, ngayon naman, ilalagay na natin ating chicken breast na cut into cubes. So, haluin lang po natin itong chicken breast hanggat mag-kulay brown po ang ating chicken breast. So, don't overcook yung ating chicken breast para hindi tumigas po ang ating chicken breast. So, haluin lang po natin ito hanggat mag-kulay brown. So, after a few minutes of mixing ng ating chicken, so, look at that, medyo halfway cook na po ang ating chicken at nagkukulay brown. So, ibig sabihin yan ay medyo firm na po ang ating chicken. So, ilalagay ko ng ating flour. So, bakit may flour ang ating chicken pastel? Kasi ito ay nagpapalapot ng ating chicken pastel dahil may butter siya. Ito ay po yung nagpapalapot ng ating chicken pastel. So, para tayong gumagawa tayo ng roux. So, haluin na po natin. So, ngayon naman, ilalagay na natin ating carrots, potatoes, at red bell pepper. So we just mix this. So pagkatapos natin haluin ang ating carrots, pati patatas at red bell peppers, maglalagay na tayo ng ating seasoning. So we have pepper, salt, and of course our dried basil. So ito ang ating dried herbs. So lalagay na natin. So we mix it. So haluin lang po natin hanggat mag-season ng ating salt, pepper, and ating dried basil. So, okay na po ang ating mga seasoning. Ngayon naman, ilalagay kong ating 1 cup of evap milk. So, haluin lang natin itong evap milk. So, pag gagamit kayo ng evap milk, so make sure na dapat pang savory dish ang evap milk nyo. Huwag yung pang dessert. Kasi yung pang dessert, medyo magiging weird ang lasa ng ating chicken pastel. So, dapat pang savory dish ang ating evap milk. So, haluin na po natin ito. So, after natin itong haluin, tatakpan lang natin ito at isi-simmer natin ito for 5 minutes hanggat maluto po ang ating carrots pati patatas.
So after 5 minutes of simmering ng ating chicken pastel, ngayon naman i-check na natin ating chicken pastel. So tingnan natin ang ating chicken pastel. So napakaganda po ng ating chicken pastel at sobrang lapot po ng ating chicken pastel. So sobrang dali lang gawin ito. So sana i-try nyo ito sa mga bahay nyo at alam kong magugustuhan ito ng buong pamilya nyo. So napakasarap po nito. So tapos na pong lutuin ang ating chicken pastel. So ngayon naman titikman na natin ang ating chicken pastel. Sobrang sarap at sobrang creamy ng ating chicken pastel. So masarap to pag tag-ulan. So ngayon naman, ipiplate na po natin ang ating chicken pastel. Ang ating favorite na ulam at pag tag-ulan, ang chicken pastel, Luto Pinoy!